Good morning, everyone. So ito po isa pong innovation po natin para po makatulong sa ating mga kaguruan sa pagpe-prepare po ng kanilang ilaw lesson plan. At ito naman po ang ating pong ilaw lesson plan generator. So wala pong gagawin ng mga guro po dito, kundi pilapan lang po ang mga information or details na kailangan. And then, click lang po natin yung generate ilaw lesson plan. So, basahan po natin. Hingin natin po yung pangalan ng school, yung nagkawit at na na school. Ang ilang week na po tayo, week 10. Then, nagkawitan pa. So, ito po yung part na mag-a-appear po sa ating header. Yeah, so, select natin po yung grade level po natin, grade 12. Select lang. So, updated na rin po ito sa Stratton Senior High School as well as yung sa junior po natin. Yeah. So, Tech Pro. Tapos, pipiliin po natin yung mga subject po dito. At kung wala po dito, select natin yung dulo, yung other, specify below. Then, i-type po natin yung ating subject. So, lagyan po natin yung lesson title po natin. So, ang lesson title po natin for the week o yung para sa kabuuan. Yan. Client, server, network, configuration. Yan. So, ilang days po ating session. So, may pagpipilian tayo dito. 1, 2, 3, 4, 5 days. So, 5 days po tayo. Then, meron po tayo dito ng oras. Yung nating 90. Kunwari po 90 minutes. So, nasa first term po tayo, term 1. Then, lagay po natin yung learning competencies. So, ito pwede nyo po makita sa BAW o sa curriculum guide po ninyo. Yan. Ayan po ay set up computer server based on standard procedures. Number 2, install server roles and services based on standard procedures. And then, type po natin yung content standard at saka po yung preference standards, tapos yung school year. So, pwede naman itong blanco, pwede naman pong lagyan. Then yung pangalan po natin. Tapos po yung ating pong grade level sa section po. Ang grade po by section. Yung references. So, pwede po natin ito lagyan. Pwede po hindi rin po. Pero mas maganda po, lagyan po natin ito. TG, LM, CSS, LC2, handbook. Ayan. Tapos, CSS Vertex. At ito naman pong optional natin po, button po na ito. So, pag click po natin ito dito, so, pwede tayo mag-lagay po ng specific topic po per session. Ito na po yun. So, dito, mas maganda po ito kung ito yung ating lalagyan. Kasi mas magiging specific yung mag-generate activities based on sa ating pong topic. At mas maganda rin po kung lalagyan din natin ito ng mga objectives. For the meantime, lagyan natin po ito topic. So, topic ko po sa session 1 or day 1 ay
client server network. Yan. Number 2 naman po ay mga terminologies. Terminologies related to client server network. Number 3 po natin ay number 3 natin po ay number 3 natin. Okay. Installing. Okay. Server manager. Server manager and its functions. Number 4 natin po ay server configuration, installing server roles and services. Ating day 5 natin ay ADDS, DNS, DHCP server configuration. So, okay lang po na wala din po siyang mga objective, pero much better po lagyan po natin sila para mas maganda po yung maging maje-generate ng mga activities mas specific. Ano po? So, okay na po ito for the meantime, for demonstration purposes po natin. So, lagyan natin yung title. Title or yung ating po mga topic po natin per session or per day. So, since nalagyan na po natin ngayon, so okay na po tayo sa lahat ng dapat natin. So, just click lang po natin yung generate ilaw lesson plan. Then, na po. Gawa na po ang ating po lesson plan. So, ito na po yung header na sinasabi ko po sa inyo kanina. Ayan. Kaya po pinag-fill up tayo doon. So, ito na po yung mga details po natin. Ayan, ito po yung pinaka-profile. As in intentions. Ito na po yung content standard, purpose standard. So, na rin po yun. Pero sabi ko kanina, mas maganda kung nilagyan po natin siya. Then, ito po yung ating learning competencies. So, ito na po yung mga objectives po natin. So, ito po ay nakakuna po sa domain. So, cognitive, psychomotor, affective, or yung kita natin po natin na KSA objectives po. Then, our learning context po natin is naka-base po siya sa strengths, interests, barriers, and readiness level po ng ating mga bata. So, pwede na po natin naman itong ma-edit. Madadownload naman po natin to as Word naman o kaya document. So, after natin ma-download, pwede natin po i-edit. So, mas maganda po reviewin mo natin muna po, tapos edit po natin kung kailangan, before natin ipasa po natin para ma-check po ng ating mga school heads. So, reviewin natin po ngayon. Learning experience, letter L. So, ito yung mga pre-lessons po natin. Meron po tayong mga prayer na po rin po dyan, mga short prayers natin. Then, attendance, yung iba't ibang style na pwede natin gamitin sa pag-check na attendance, sa yung springboard sa ating pre-lesson. And for the flow, ina-apply natin yung iba't ibang klase learning design. Tulad po ng bawa po ng 5A's, 4A's, yung tatatang problem-based o learning, yung FBL po natin, yung mga UBD, yan. So, yun po ina-apply po dito. So, kahit po magkaparehas tulad po nito, magkaparehas man po sila, so may iba pa rin atake pa rin po na binibigay pong activities. Hindi naman talaga actually ay kung parehas sila na learning design na na-generate ay magkaparehas po yung gagawin. Na po. Pero halos magkaroon din po yung activity but then iba yung maging approach po ng bawat activity po nila. Ano po, kung di naman po ay satisfied sa inyong generate naman po na yung flow, pwede naman yung i-click po yung generate at mag-generate na po, panibago naman po siya. So, generate na po generate kung hindi po tayo masatisfy. But then, natin naman po siya i-download at saka natin siya i-edit. So, ito na po yung mga takbo. So, every part ng flow ng ating lesson, meron tayo yung mga guide questions. Yeah. At the end of the flow, meron po tayong activity for learners reflection po. Sa ating learning resources, kahit konti limited na po tinilagay po doon sa ating
Sa unahan po natin. So, dito naman po ay automatic sa online magse-search din po rin po siya other sources at ilalagay niya din po dito, as well as yung po nating hinay na references. Yan. So, nandiyan na po yung mga hinay references natin. Then opportunities for integration. So, nandito po, specify na rin po dito at papaano po siya nagamit doon sa ating pong lesson. Then for the assessment po, narito naman po tayo. Yan, yung assessment po, yung mga formative assessment po natin. Nandiyan na rin po yung mga categories po natin in terms of proficiency level at yung pong support and accommodation na pwede pong gawin ng teacher po based po nga sa proficiency level po ng ating mga bata to support learning po. And the ways forward po, yan po yung ating tinatawag na RRE. So, different levels of student natin after po ng ating lessons. So, bigyan po sila mga, kumbaga po, differentiated activities about to support and improve the learnings ng ating mga bata. So, yan na po yun. So, mapapansin din po natin, medyo magkakaiba po yung mga activities na gine-generate ng ating pong lesson plan generator. Hindi siya, kumbaga, yung pare-parehas. And meron din po sa teacher's reflection and notes. So again po, ibigin po natin 'to, hindi basta sinasagmit ng diretso. Yan po sample lamang po para makatulong makapag-assist din po sa atin. Kumbaga ay magkaroon tayo ng ating idea, base po doon, then edit naman po natin po ito. So ito na po yung ating pong lesson plan. In ilang format po yan. Then, so pwede po siyang ma-download po as Word, pwede po ma-print po as PDF naman po, save. Then, we can generate presentation po. Base din po sa ating pong flow ng ating pong lesson. So, ganun din lang po siya kabilis. And our presentation can be downloaded as HTML, can be run to browser na po sa ating mga browsers. At ito naman po ay download as PowerPoint presentation. So, na-generate natin ay 39 slides. Again po, ito po ay hindi masyadong, kumbaga ay detailed talaga. Kumbaga ay nakabase din to sa flow ng ating pong lesson, sa ating lesson plan. So, kumbaga hindi siya gano'n talagang kadetalyado, talagang buwan. So again, we can download this, then edit natin, insert tayo ng iba pang mga details, information, graphics, images na makatulong po para maging interesting po yung ating presentation sa klase. So ito po ang page natin. So yan po yung mga curriculum standards, followed by the cognitive, psychomotor, affective objectives po natin. Then yun na po yung flow. Yan na po yung flow. Yun yung flow. So meron naman po tayong full screen. Yan, pwede natin mag full screen po tayo. Then escape lang po natin. Kung natin wala, sa baba. Yan, okay po. So diretso-diretso lang po tayo. Yan. So ito po yung flow niya. Malinis naman po. Yan, malinis. Yung nga lang, basic lang po talaga siya. At least, kumbaga ay edit lang po natin. So hindi na po masama po siya na meron po kahit paano ay meron tayong kumbaga ay pundasyon para po kumbaga ay malagyan pa natin ng marami pang details at magkaroon tayo ng konting idea po. Yan. Sa ating lesson presentation. So, yun na po yung ating pong presentation generated po dito. Kasama na po siya dito sa lesson plan generator. Yan. So, ngayon po, ako naman po humihiling naman po sa inyo in order to support sa ganitong mga gawain po natin. So, yan. Ito po ating GCash number. So, we have the 0936-352-3785 for your support and donation po. Para po sa pagpapatuloy pa natin ng another innovation pa rin po para makatulong po sa ating kaguruan in preparation nila po sa lesson plan, sa mga lessons, activities, at mga iba pong iba. So, ito, maraming salamat po.